So, kinagagala ko po na tayo nagtipon-tipon ngayon. So, tayo magbalik tanaw muna sa ating napag-aralan last week. So, tayo po last ay nasa Romans 10, 1 to 14. So, Romans 10, 1 to 14 po ay yung yung pag ano ng Israel, yung blindness ng Israel sa mga bagay-bagay na tungkol sa gospel. Hindi nila nare-recognize kundi ayaw nilang tanggapin. So ang isa pong ah, pinanghahawakan ng Israel yung kanilang sariling righteousness. Pero ang pinuproklama ng gospel is yung righteousness through faith. So, ito yung sinasabi sa Romans 10, 6 to 10. Hopefully, naalala niyo yung napag-aralan natin last week. But the righteousness based on faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven. So, yung katuwiran daw po na nakabase sa pananampalataya ay nagsasabing, huwag mong sabihin sa iyong puso na sino ang aakyat sa langit. That is to bring Christ down. Yun ay kung sino ang magdadala kay Kristo pababa. Or, who will descend into abyss? Sino ang bababa sa kalaliman? That is to bring Christ up from the dead. At sino yung tao na kailangang bumaba sa kalaliman para kunin si Kristo galing sa kamatayan? But what does it say? The word is near you. Ang salita ay malapit sa iyo, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Yun po yung salita ng pananampalataya na pinuproklaman na po. So, ang sinasabi po ng gospel na si Jesus ay nabuhay ng matuwid. Siya ay namatay sa sakripisyong kamatayan at siya ay muling nabuhay. So, hindi na kailangan ng tao na pupunta sa langit para dalhin si Kristo pababa o pupunta sa kalaliman para ibalik si Kristo galing sa kamatayan. Ginawa na lahat ito ni Kristo. Yun po yung gospel. Yun po yung ating magandang balita. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord, pag pinahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at maniwala sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos galing sa kamatayan, you will be saved. Ikaw ay maliligtas. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. So ang tunay po na naligtas ay alam ang gospel, alam kung sino ang object ng gospel, at alam yung epekto ng gospel sa kanya. Alam niya yung kaligtasan, alam niya yung kung saan siya maliligtas, kung paano siya maliligtas dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Yun po ay taliwas sa nakasanayan ng mga Hudyo na yung pagsunod nila sa batas ay yun yung paraan nila or hagdan nila para maging katanggap-tanggap sa Diyos. So yun po, maisip po natin na baligtad po ang order ng kaligtasan sa kanila. Gagawa sila ng mabuti para sila ay maligtas. Ang tunay na naniniwala or nananampalataya sa magandang balita ay gumagawa ng mabuti dahil sa sila ay ligtas na. Yung mabuting gawa po ay bunga ng kaligtasan, hindi po parang hagdanan na kailangan mong abutin yung kaligtasan. So yun po yung main na takeaway natin last time at na-apply nga po natin na mahirap po yung ganung kalalagayan na ang lahat po ng religion sa mundo ay ganun. Gawin mo to, gawin mo yan, at magbigay ka ng ganito, lahat ng posisyon sa buhay, lahat ng yuyukuan, lahat ng dadasalan, at hopefully, pagkatapos ng iyong buhay ay may passing grade ka at tatanggapin ka sa langit. So, yun po yung pinagkaiba ng lahat ng religion sa buong mundo, maliban sa Christianity, na kung saan tayo ay nanampalataya sa ginawa ni Jesus. So, sa ngayon po, sa ating pasahe, papatuloy po natin sa Romans 10 hanggang sa matapos po natin.
So Romans 10:14 to 21. Ito po yung maikling summary plus simpleng application na nakita ko sa passage natin. So the preaching of the gospel of Jesus Christ is God's means of salvation. It is God's call to all people, both Jews and Gentiles. So yung pagsermon po, yung pagproklama ng magandang balita ni Jesucristo ay yun yung po yung paraan, means, yung paraan ng Diyos para sa salvation. It is God's call, so ito po yung pagtawag ng Diyos sa lahat ng tao, pareho po sa Jews and Gentiles, sa Hudyo po at saka sa mga hindi Hudyo. So, sa side naman po natin, let us trust the preaching of the gospel that saved the people before us, that saves us, that will save those who will hear it after us. So, preach and share the gospel. So, pagkatiwalaan po natin yung pinili ng Diyos na paraan para sa pagliligtas, na nagligtas sa mga tao bago tayo, nagliligtas sa atin, at magliligtas sa mga susunod pa sa atin na makakarinig at mananampalataya. So, yun po yung medyo mahabang main point or something na hopefully is makuha natin, pakita natin sa passage. So, punta po tayo sa verse 14 ng Romans chapter 10. So, how then will they call on Him? So, nagtapos po tayo sa Romans 10:13. Ito po, isang ko lang. Romans 10:13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So sa 14 po, how then they will call on Him whom they have not believed? Paano po sila tatawag sa Kanya na hindi naman nila pinaniwalaan? And how are they to believe? Paano sila maniniwala sa Kanya, in Him, of whom they have never heard, kung hindi nila narinig? So, and how are they to hear without someone preaching? At paano po sila makakarinig kung walang nagsisermon or nagsishare? So, magandang katanungan po yun, parang chain ng katanungan na nagsasabi po na ang emphasis ang pinili ng Diyos. Ang verse 14 po is nag-emphasize that the means that God chose is preaching. So, maintindihan po natin yan, no? The means that God chose to save is through preaching. Yung paraan po na pinili ng Diyos para paabutin ng gospel ang mga tao ay sa pamamagitan na sermon or ng sharing or ng pagproklama o ng pag-declare ng magandang balita ni Jesus. So, ano lang po natin yan, i-expand natin. So, gusto ko i-emphasize atin yung salvation ng Diyos ay nakabase sa kanyang kapangyarihan. So, God will complete His salvation by His own power and nothing can stop it because He is all-powerful. So, mag-agree naman po siguro tayo dyan, no? Na God will complete. Yung kukumplituhin ng Diyos ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. And nothing can stop it because He is all-powerful. So, yun po yung una nating statement na po. So, ano pong implication niyan? So, ito po ay may implication sa sovereignty ng Diyos. Na ang Diyos ay kung ano ang kanyang nilaga, yun ang mangyayari at hindi ito mababalik. So, yun po yung dinideklara ng Diyos na hindi siya madi-disappoint, na hindi siya maisantabi, na hindi siya mapipigla. So, God has decreed His salvation on Jesus Christ. So, nandito po yung pumapasok na po tayo sa decree ng Diyos. Kung ano ay tinalaga ng Diyos, yun yung mangyayari. So, in-emphasize ko po to kasi meron po tayong
misunderstanding sa ating lipunan ngayon na yung with regards sa foreknowledge. Di ba sinasabi po natin na yung Diyos ay mayroon siyang foreknowledge. So sa pagkakaintindi po ng madami, ang foreknowledge ay nakikita ng Diyos kung ano ang mangyayari. So yun po yung misleading na definition ng foreknowledge. So, pero kung ganun po ang definition ng foreknowledge, hindi na nakabase sa kapangyarihan ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Kaya ang sinasabi ng God's sovereignty is God has decreed His salvation in Jesus Christ. Itinalaga ng Diyos na ang kanyang kaligtasan ay gagawin niya sa pamamagitan ni Jesus Christ. At makikita po natin sa Romans chapter 10 verse 14 na emphasis ay preaching. So ang means na tinalaga ng Diyos para abutin ng magandang balita ang lahat ay ang preaching. God also decreed the means of salvation, which is the preaching of the gospel of Jesus Christ. So ang kaligtasan po ay na kay Jesus lamang at wala sa ibang pangalan. Hindi po sa magandang gawa, hindi po sa membership sa church, hindi po sa pagiging active sa ministry, hindi po nakatali ito sa magandang gawa natin, sa mabubuting gawa natin. Ito po ay nakatali sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At yun po ang gospel. So hindi po ang Diyos nagre-react na alam niya, natatanggapin ni Brother Dong ang gospel, kaya naabot siya ng gospel. Hindi po ganoon. Ang kapangyarihan po ng Diyos ang gumawa para maabot si Brother Dong ng gospel, at ang kapangyarihan ng Diyos ang umipo sa puso ni Brother Dong at binigyan siya ng kapasidad at pagnanasa na ilagay ang tiwala sa gospel. Sa tapos na trabaho ni Jesus Christ sa cross. Yun po ang gusto nating ipaabot na hindi po nakadepende, hindi po tumatansya ang Diyos na nakikita niya sa malayo ang gagawin ng kung sino at saka siya, ito tatanggap to kaya ito. Hindi po. Ang kapangyarihan po mismo ng Diyos. So, ang implication po natin nun is dapat confident po tayo sa gospel. So, kampante po tayo sa sermon ng magandang balita na nagligtas sa mga nauna sa atin, nagliligtas sa atin, at magliligtas sa mga nakakarinig. So, wag po nating isang tabi ang preaching. So, lalo na po tayo kung kunwari napunta tayo sa ibang lugar, maghahanap tayo ng simbahan, at pumunta tayo doon sa simbahan na yun dahil maganda yung kanilang church building, maganda yung kanilang church activities, may program sila para sa mga bata, maganda yung fellowship nila, mababait sila, hindi po yun ang hahanapin natin. Ang hahanapin po natin is kung pinipreach or nilalahat, pinoproklama, sinishare nila ang magandang balita. So kaya nga po, dapat yun po yung unang qualification natin. So ano pong pinagkaiba ng preaching sa teaching? So yun na lang po siguro ang isa pa nating i-emphasize. So emphasize, verse 14 emphasizes that the means that God chose is preaching. So preaching involves such things as exhortation, exposition, admonition, encouragement, and so. So hindi po to head knowledge. Ito po ay apila. Pumapila po tayo sa nakikinig sa atin, sa ating mga kapwa na nakapaligid sa atin. Umaapila po tayo sa kanila na ito ang magandang balita ni Jesus. Ito yung nagligtas sa akin. Ito yung nabago sa buhay ko. Ito yung pag-asa ko bilang isang Kristiyano. Yun po yung preaching.
while teaching is the transfer of information and instruction in various areas. So, kunwari, ito po sa Bible study, may pagka-preaching din po tayo kasi umapila tayo sa puso ng bawat isa na ito yung kagandahan ng magandang balita. Ito yung nakapagbago sa aking buhay. Ito yung nakatulong sa akin sa sitwasyong ito. Ito yung pag-asa ko na lampas pa sa aking buhay dito sa mundo, lampas pa sa aking relationship, sa aking kapamilya, sa aking asawa, sa aking kamag-anak. So yun po yung pinagkaiba ng preaching at saka ng teaching. Yung teaching po is nagta-transfer ka lang ng information na hinihimay-himay natin itong mga bagay-bagay, mga konsepto, pinapaliwanag natin, paano natin simplify, para maintindihan. Pero ang purpose din po ng instruction is para as exhortation, exposition, admonition, encouragement, and comfort, which is sort of preaching. So hindi po siya ganun ka-clear cut dahil kailangan din po nating ipaliwanag. Kung tayo ay umaagkala sa isang tao, kailangan din po natin ipaliwanag yung mga bagay-bagay na kung saan nilagat natin ang ating pag-asa, yung ating hope. So sa verse 15, ang sabi is, and how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. So, paano mag-preach ang isang tao kung hindi siya pinadala? So, makikita po natin meron pong aspeto na kung saan tayong mga naligtas ay inaabot natin ang ating mga kapamilya. Meron pong aspeto na isang church ay nagsisend out ng missionary. Bakit po? Para may palaganap ang magandang balita. Bakit kailangan ipalaganap ang magandang balita? Dahil tayo po ay inutusan. Ang bawat isang Kristiyano ay sent, sinend ng nino? Si Jesus Christ. Ang sabi sa Matthew 28, sa Great Commission, go, therefore, diba? Go therefore, naku, patay tayo dyan. Nakalimutan ko Matthew 28. Wait lang. Matthew 28. Ito po sinasabi. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. So, sinasabi ni Jesus is, lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin. Verse 19, go therefore, pumayo kayo, and make disciple of all nations. So, kada isang nanampalataya kay Jesus, pag may pabasa tayo ng ating Bible, alam natin na tayo ay pinadala ni Jesus para maging gumawa ng disciples, make disciples of all nations sa lahat ng bansa, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them, turuan sila to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. So in a sense, lahat po ng Christian ay sent. So, sinabi din sa verse 15, as it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Ang gaganda ng mga paa ng mga taong nagdideklara ng magandang balita. Hindi po ba napaka-impactful po nun na ang isang tao ay kinatagpo ng isang mananampalataya sa kanyang sitwasyon at tinulungan siya sa pamamagitan ng magandang balita. Yun po yung sinasabi dito, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Di ba po, kunwari po sa isang refugee camp, may dumating na nagdala ng relief goods. So lahat excited sa pagdating ng nagdadala ng relief goods. Pero ang pinag-uusapan natin ay mas higit pa doon. Ang gospel po ay nagdadala ng kaligtasan na in-accomplish ni Jesus Christ sa cross. Kaya po napakaganda ng paa. Literal po pagkakatransfer. Napakaganda ng pagdating ng mga
taong nagdedeklara ng magandang balita. Itong how beautiful are the feet of those who preach the good news, ito po ay kinuha ni Paul, kinote ni Paul, galing sa Isaiah 52, 1 to 7. Isaiah 52, 7. So, babasahin po sa inyo Isaiah chapter 52. Ito pong sinasabi. Isaiah 52 verses 1 to 7. Awake, awake, put on your strength, O Zion. Gumising ka. Yeah, put on your strength. Paano put on your strength? Tumayo ka sa iyong lakas, O Zion. Put on your beautiful garments, O Jerusalem, the holy city. For there shall no more come into you the uncircumcised and the unclean. Shake yourself from the dust and arise. Be seated, O Jerusalem. Loose the bonds from your neck, O captive daughter of Zion. So, ang sinasabi po dito ni Isaiah is, ito yung kaligtasan ng Diyos. Na sinasabi ng Diyos na bumangon ka, Zion. Bawiin mo ang iyong lakas. Ilagay mo ang iyong mabuting damit. At loose the bonds from your neck. Tanggalin mo ang tali sa inyo. Verse 3, for thus says the Lord, you were sold for nothing, and you shall be redeemed without money. For thus says the Lord God, my people went down at the first in Egypt to sojourn there, and the Assyrian oppressed them for nothing. Now therefore, what have I here, declares the Lord? Seeing that my people are taken away for nothing, their rulers wail, declares the Lord, and continually all the day my name is despised. Therefore, my people shall know my name. Therefore, in that day they shall know that it is I who speak. Here I am. Verse 7, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns. Di ba po, napakaganda? So, verse 15 quotes Isaiah 52:7. So, ang context po nito is yung kaligtasan ng Diyos. It is the heralding of the reign of God. Ito po yung pagproklama ng paghahari ng Diyos. So, makikita kung nagbasa po tayo ng gospel, ano sinasabi ni Diyos? Ni Jesus, the kingdom of God. Ang laging pinipreach ni Jesus Christ is the kingdom of God, the reign of God. So, number 2, Paul is implying that the gospel is the gospel of the reign of God. So, ang magandang balita po ay yung magandang balita ng paghahari ng Diyos. Nakita niyo po yung binasa natin sa Isaiah 52 na ito po yung inuutos ng Diyos na bumangon ang Israel, bumangon ang Zion, bawiin mo yung lakas, magdamit ka ng maganda dahil ililigtas kita. Diba? Yun yung sinasabi ng Diyos essentially sa Isaiah 52:7. Ang ginagawa naman ni Paul is dinidiin ni Paul na ang gospel is the gospel of the reign of God. The salvation that is prophesied by Isaiah is the gospel of Jesus Christ. Paano nangyari? Di ba pinako sa krus si Jesus? Nakita ng mga Hudyo. Pero ang sinasabi ni Paul is yung ginawa ni Jesus, ito yung pagpapalaya ng Diyos sa Israel. Hindi galing sa mananakot, kundi galing sa kasalanan. Nagliligtas ang gospel sa kaparusahan ng kasalanan. So the salvation that is prophesied by Isaiah is the gospel of God. So nakita niyo po yung pinaghuhugutan ni Paul ng kinote niya is ini-equate niya yung freedom, yung salvation ng country, ng people of God, ng Israel, sa ginawa ni Jesus sa cross, sa gospel. Ito yung pinoprophesy ni Isaiah. Ito yung sinasabi ni Isaiah. Ito yung gospel na inaabot ni Paul sa mga Israelita, sa mga Hudyo, na kung saan ito pa rin ay kanilang tinatanggihan. So verse 16, but
they have not all obeyed the gospel. Hindi po ba? For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us? Sino po ang nakinig? Sino po ang naniwala sa mga nakinig sa amin? So, ang sinasabi ni Paul, so faith comes from hearing and hearing through the Word of God. So, hindi po makakasunod yung mga taong hindi nakinig. So, yung pananampalataya po ay nanggagaling sa pagkarinig ng magandang balita, sa magandang balita ni Jesus, sa mga turo ni Jesus. So, makita po natin na verse 16 quotes from Isaiah 53:1. So, ano pa ba yung Isaiah 53? So, ang Isaiah 53 in the context of a suffering Messiah that Isaiah prophesied. So, yun po yung context ng Isaiah 53. Nobody expects, and it is hard to believe, that the Messiah would conquer through suffering. So, sino nga ba maniniwala? Di ba, hindi ka paniniwala na ang isang Messiah na inaasahan nila ay magtatagumpay sa pamamagitan ng pagdurusa. Wala pong ganun. Hindi po yun ang inaasahan nila. Hindi yun ang litrato ng Messiah na nasa kanilang isipan. Hindi po ba? So verse 17 is Paul confirming the prophecy of Isaiah that Jesus Christ is that Messiah who did suffer on the cross to save, and we are saved by putting our faith in Jesus upon hearing the gospel. Hindi po ba? In-accomplish ni Jesus Christ yung salvation, yung pagliligtas. In-accomplish ni Jesus yung pagliligtas. At ang paraan para ang iba ay maligtas sa mai-apply yung ginawa ni Jesus sa cross ay sa pamamagitan ng gospel, ng magandang balita. Ito po yung pagpapahayag ng buhay at kamatayan ni Jesus sa cross. At yun po yung nagliligtas atin. We are saved by putting our faith in Jesus upon hearing the gospel. So yun po yung kahalagan ng magandang balita na po. Hindi po tayo bilang mga Kristiyano lumalampas sa magandang balita. Hindi po natin isinasantabi ang magandang balita para mag-move on na tayo sa iba. Tapos na sa gospel. Hindi po tayo natatapos sa gospel. Sisimula tayo sa gospel at matatapos po natin ang ating buhay dito sa mundo hanggang sa makita natin ang ating tagapagligtas. So si Jesus Christ ang nagligtas sa atin at tayo ay magtatapos sa piling niya. So hindi po tayo natatapos sa gospel sa bandang ito ng langit, on this side of heaven. So yun po yung ating maisip. Diba? So ang sinasabi nga, but they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us. So hindi po, sa unang tingin, hindi ka panipaniwala ang gospel. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So alam po natin yung konsepto na yung gospel, yung ginagamit ng banal na espiritu para i-quicken ng ating puso, muhay ng ating puso, bigyan ng kapasidad at pagmanasa para makita ang kabutihan ni Jesus. Yung capacity at yung willingness. Kapasidad at pagnanasa. So minsan may mga nakakaintindi ng gospel pero ayaw nila. May mga nakakaintindi ng gospel pero ayaw nila. Meron namang meron ding nakakaintindi ng gospel at gusto nila, nakita nila ang kaligtasan ni Jesus na masarap. They have found that the Lord is good, di ba? Yun yung sinasabi sa Bible.
Yun po yung kagandahan ng magandang balita. Pero sa mga hindi kinwikan ng Banal na Espiritu, ito ay hindi kapaniwala. Tulad ni Isaiah, tulad ni Paul, hindi lahat, they have not all obeyed the gospel. Who have heard from, parang sinasabi, Lord, who has believed what He has heard from us? Kahit yung Isaiah 53, nung panahon nila is walang hindi ka panipaniwala sa mga Israelita. Pero kung naniwala ka at nakita mo na ito yung description, yung propesya ng ginawa ni Jesus sa cross, hindi po ba napakaganda? Paul is confirming the prophecy of Isaiah that Jesus Christ is the Messiah. Isipin niyo po yun, no? Isa kang Israelita, tapos hindi mo nagigets yung Isaiah 53. Tapos, i-preach siya yung gospel. Tapos, hinipo ng Diyos ang iyong puso. At lahat ng nabasa mo sa Old Testament ay nagme-make sense. Lahat naka-line up. Ito pala yung pinangako ng Diyos. Si Jesus pala yung Messiah, pinangako ng Diyos para sa kaligtasan. Pero hindi pa rin sila naniniwala. Madaming naniniwala. So verse 18, but I ask, have they not heard? Hindi ba nila narinig? Indeed, they have. Sinasabi ni Paul, narinig nila. For their voice has gone out to all the earth and their words to the ends of the world. Their voice has gone out to all the earth and their words to the end of the world. So, ang sinasabi ni Paul is, alam ng mga Israelita ang pagdating ng Messiah. So, para mas maintindihan natin lalo, pumunta tayo sa kung saan kinuha ito ni Paul. Saan ba kinuha ito ni Paul? So, ang verse 18, itong quote sa verse 18 ay kinuha ni Paul sa Psalm 19:4. So, ano ang context ng Psalm 19:4? Psalm 19:4 is in the context that creation declares the Creator. Yung po yung tinatawag natin general revelation. But not only does creation reveal God, ang ginawa pa po ng Diyos ay He revealed Himself. Pinakita niya ang kanyang sarili in Scripture. Yun po yung tinatawag natin self-revelation. So, ano po ba itong self-revelation? Ano po ba itong He revealed Himself in Scripture? So kung iisipin po natin, hindi po nasulat ang Bible dahil nagsulat lang sila. Ano lagi sinasabi sa Bible? Thus says the Lord. Ang Diyos ay nagsalita at ang Diyos ang nag-utos na isulat ito. Yun yung self-revelation na Diyos. Yun yung pinakita niya mismo ang kanyang sarili. So basahin lang Psalm 19, yan ito. Hanggang sa ating So, ito yung sinasabi ng Psalm 19, the heavens declare the glory of God. Ang langit ay nagdideklara sa kaluwalhatian ng Diyos. And the sky above proclaims His handiwork. At yung kalangitan ay nagdideklara ng kung gaano kagaling ang kamay ng Diyos. Day to day pours out speech and night to night reveals knowledge. Hindi po ba lahat ng tumitingala sa langit, ang nakikita nila, bituin, planeta, comet, ulan. So madami ka nakikita, day to day, it pours out speech. Di ba? Yung mga taong na mga poet is madami silang tula tungkol sa langit. And night to night reveals knowledge. So there is no speech. Ito yung, yung simulan ng quote, there is no speech nor are the words whose voice is not heard. So lahat ito, sinisigaw ng buong creation. For their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them, He has set a tent for the sun. Yun po yung keynote before. Saka sa susunod is
Sa verse 7, ang sinasabi ni Paul is, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So from verse 1 to verse 6, creation ang sinasabing nagdeklara ng kaluwalhatian ng Diyos. Pero sa verse 7, the law of the Lord, the precept of the Lord, the commandment of the Lord. So nakita po niyo yun? So sa isang Hudyo, pag nabasa niyo to, but I ask Israel, have they not heard? Tapos kinote ni Paul yung Psalm 19, hindi. Narinig ng Israel ang Diyos. Hindi lamang sa general revelation, kundi sa special revelation dahil nasa kanila ang scripture. So hindi po ba may kapareho po ito sa Romans? Ito po ay kapareho ng argument ni Paul sa simula ng Romans. For the wrath of God is revealed to all men because of their unrighteousness. For the creation declares the glory of God. Hindi po ba? Sounds like that. So, number 2, Paul confirms that Israel have the knowledge. So, meron pong kaalaman ng knowledge ang Israel, but they refuse to believe it. So, meron pong kaalaman ng Israel, pero hindi po sila naniwala sa claim ni Jesus. At yun po ay hindi ignorant. Hindi po sa hindi nila alam. Ito po ay rebellion. Ito po ay rebellion. Ayaw nilang tanggapin ang claim ni Jesus kahit na napatunayan ni Jesus na siya yung pinatutunguhan ni Isaiah at ang lahat ng propeta na Messiah. So hindi po ito ignorance, ito po ay rebellion. So sa verse 19, but I ask, did Israel not understand? So tinanong po, rhetorical question ni Paul is, did Israel not understand? So ang sagot po is no. Naintindihan nila. Dahil kay Moses pala, binalaan na sila. First, Moses says, I will make you jealous of those who are not nation. So pagsisilosin ko kayo sa mga hindi ko bansa, hindi ko tao. With a foolish nation, I will make you angry. Yung hindi katanggap-tanggap na bayan, na nationality, na etnicidad, ayun yung pagsisilusin ko kayo at gagalitin ko kayo. So ito naman po ay kinote ni Paul sa Deuteronomy 32:31. So Deuteronomy 32:31, the context of Deuteronomy 32 is the betrayal of Israel by following other gods. So ito po yung time na binetray, ito po yung dadating na time. Actually si Moses is sa wilderness, binetray ng Israel ang Diyos ng madaming beses. At itong Deuteronomy is reiteration ng law para sa mga Israelites para warning sila. Kaya nga sinabi ni Moses in Deuteronomy 32 na I will make you jealous of those who are not a nation. With a foolish nation, I will make you angry. So, basahin lang po natin sa Deuteronomy 32, babasahin ko po. Deuteronomy 32, ito po yung sinasabi sa paligid na verse 20, verse 21. So, simulan ko po sa verse 16. So, sa unang part po ng passage is kinuwento ng Diyos kung paano niya kinuha ang helpless na Israel at pinalago niya, inalagaan niya, inarugaan niya at minahal niya. Pero sabi sa verse 15, Deuteronomy 32, but Jeshurun, Israel grew fat, tumaba, and kicked, at nanipa. You grew fat, stout, and sleek. Ikaw ay tumaba ng tumaba at naging makinis.
At sabi sa verse 15, then he forsook God who made him. At isinantabi ni Jeshurun ng Israel ang Diyos na gumawa sa kanya and scoffed at the rock of his salvation. Ininsulto ang bato ng kanyang kaligtasan. They stirred him to jealousy with strange gods. With abomination they provoked him to anger. They sacrificed to demons that were not God, to gods they had never known, to new gods that had come recently, whom your fathers had never dreaded. Yung hindi kinatakutan ng mga, natatakot kayo ngayon sa mga Diyos-Diyos na hindi kinatakutan ng inyong mga magulang. You were unmindful of the rock that bore you, and you forgot the God who gave you birth. The Lord saw it and spurned them because of the provocation of his sons and daughters. And he said, I will hide my face from them. I will see what their end will be, for they are a perverse generation. Children in whom is no faithfulness. They have made me jealous. Ito yung pinot ni Paul. They have made me jealous with what is no God. They have provoked me to anger with their idols. So, ito yung sinabi ng Diyos, so I will make them jealous with those who are no people. I will provoke them to anger with a foolish nation. So, yun po yung context ng 32. So, pag ang isang Hudyo sinabihan ni Paul, pagbasa ng isang Hudyo sa Romans 10:19, lahat ito ay kinuha sa kanilang Old Testament, sa Lumang Tipan, sa kanilang Biblia, sa kanilang Tanakh, sa kanilang Scripture. Alam ng Israel. But I ask, did Israel not understand? Alam ng Israel. First, Moses says, I will make you jealous of those who are not a nation. With a foolish nation, I will make you angry. Hindi po ba ganun ang nangyari sa gospel? Dahil i-reject nila ang gospel. Ang gospel ay nakaabot sa atin. Umabot sa Gentiles. Si Paul ay para sa Gentiles. Apostle to the Gentiles. Pero katulad ng napag-aralan natin before, hindi sinasantabi ni Paul ang pag-abot sa kanyang mga kababayan. So, sa verse 20, then Isaiah is so bold to say, I have been found by those who did not seek me. I have shown myself to those who did not ask for me. But of Israel, he said, all day long I have held out my hands to a disobedient and contrary people. Amin ang Old Testament, pero hindi namin tatanggapin si Jesus Christ na tinuturo ng Old Testament. Di ba? Contrary people. Blessing po ito sa atin dahil naabot tayo ng magandang balita. Pero nananatili na inaabot ng Diyos ang mga Israelita ng magandang balita ni Jesus. So, ito rin po ay mga quotes sa Old Testament ng Isaiah 65. 65 verses 1 and 2. So the context of Isaiah 65 is that God called people other than Israel, yet He still calls for the rebellious people of Israel. So dahil sa galit ng Diyos sa mga Israelita, dahil pinagpalit siya sa mga Diyos-Diyosan, tinatawag niya ang ibang tao habang tinatawag niya pa rin ang Israel. So hindi po nagbago ang Diyos. Ginalit man siya ng Israel, binitray man siya ng Israel, patuloy na tinatawag ng Diyos ang Israel sa ngayon sa pamamagitan ng magandang balita. Sa Isaiah 65:1, basahin ko na lang. I was ready to be sought by those who did not ask for me. I was ready to be found by those who did not
seek me. I said, here I am, to a nation who was not called by my name. Verse 2, I spread out my hands all day to a rebellious people who walk in a way that is not good, following their own device. Hindi po ba? Ganun yung nangyayari. Yun nga po ang sinasabi natin sa ating pasahe na the preaching of the gospel of Jesus Christ is God's means of salvation. It is God's call to all the people, both Jews and Gentiles. So, hindi lamang po ito applicable sa Hudyo at saka sa Hentil dahil applicable po ito sa lahat ng setting. Na meron po tayong inaabot ng magandang balita na rebellious sila sa Diyos. Galit sila sa gospel. Madami silang argumento na pinapawalang bisa sa kanilang isip ang magandang balita. Or wala silang pakialam. Or successful sila sa buhay at hindi na nila kailangan ng parang setting din lang ng Hudyo at saka ng Hintil. Katulad ng nasabi natin, merong mga tao din na beyond sa context ng Jew or Gentile na meron silang pinaniniwalaan na reliyon na ito yung sa kanila dahil nagagawa nila yung lahat ng step. Nakakapagbigay sila ng maayos. Feeling nila may puntos sila na sapat na para utang ng Diyos sa kanila ang langit. Uy, nagbigay ka ng 10 milyon. Nandun ka sa magandang lugar sa langit. Kumbaga parang bumibili ng real estate o ng condominium. Di ba? Parang dahil sa ginawa ko, dahil sa binigay ko, dahil sa na-contribute ko sa ating ministry, utang ng Diyos akin ang langit. Yun po yung kanilang hope na pumunta sa langit, sa kaligtasan ng Diyos, na hindi sa pamamagitan ng magandang balita. Pero katulad ng nasabi natin kanina, na itinakda ng Diyos na iligtas ang mga taong kanyang ililigtas at inaccomplish niya yung salvation na yon sa pamamagitan ni Jesus, na nabuhay ng matuwid, namatay ng sakripisyo sa cross, at nakuha ang kapatawaran sa ating kasalanan at nabuhay katapos ng 3 araw at umakyat sa langit. So yun po yung gospel. At ang means para magligtas, maligtas ang mga taong pinili ng Diyos ay ang pag-preach ng gospel. The preaching of the gospel of Jesus Christ is God's means of salvation. It is God's call to all people, Jews or Gentiles, for salvation. It is God's call to all people, both Jews and Gentiles. So in our part, dapat po may confidence po tayo sa gospel. Of all the people who will have confidence in the gospel, it is those who are saved by the gospel. Let us trust the preaching of the gospel that saved the people before us. So nakaabot po tayo sa atin ang gospel dahil sa mga faithful na nauna sa atin na pinanghawakan ang magandang balita at nakaabot sa atin. That saved the people before us, that saves us, na nagliligtas sa atin, that will save those who will hear it after us. So itong magandang encouragement to preach and share the gospel. So God bless po sa ating lahat.